Ayaw niyong mamura, huwag kayong magtrabaho sa gobyerno or magtrabaho kayo ng tama, gawin niyo ang serbisyo publiko, hindi yung minura kayo, papatawag niyo dyan sa TRICOM niyo, tapos ikukulong niyo mga Yun. hinayupa kayo. Okay, I challenge you. Kunin Yan. yung katulad ng pag-challenge ko kagabi, o magpa-interview ka sa akin. Hindi kita mumurahin. Buha ka ng Naku po. inanga ngayon, buburahin kita. Kumusta ko kayo dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Hayun na nga dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang mga banat nitong si Binibining Maharlika na nagtitrending na naman ho sa social media na kung saan binalagbag ho niya itong si Robert Ace Barbers. At dito rin ho sa video na to, ano na naman tinitingala nitong si Marcos Jr. Pambihira. Bigla ngayon, engineer ka na din. Bigla ngayon, eksperto ka na din sa mga tulay. Ibang klase naman ho yan. Ang daming dapat pagkaabalahan, ang pinagkakaabalahan mo, yung bumagsak na tulay na yan. Okay na yan, wala pa, tapos na nangyari na yung nangyari. Panagutin yung mga dapat panagutin, pero para bumisita pa dyan ng presidente, sa tingin ho natin, ano na yan, micromanagement na yan, ika nga. Pati ba naman yung pag-i-inspect, ano pa magagawa mo dyan? Wala ka na magagawa dyan na Marcos Jr. Ang sabihin mo dito kay Bunoan, as soon as possible, dapat maging operational yung tulay na yan. Pero para pumunta ka dyan, para magtitingala-tingala, mamaya mga kababayan, marami na namang mababala sa ating mga kababayan. Dahil umasta na namang eksperto, etong si Marcos Jr. Hayaan ho natin sa mga inhinyero yung trabaho na yan. Kung bumagsak, habulin yung mga dapat habulin, pero para isisi sa nagdaang administrasyon yan, yun ho ay malaking kalokohan. Dito sa video na to, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Robert Ace Barbers. So, Robert Ace Barbers, gusto ho nating sagutin punto por punto itong kanyang mga banat na to doon sa mga nagsampa ng libel case laban sa kanya. Ito mga kababayan, if those who filed the libel cases against me all felt alluded to as narco-vloggers, then it could be seen or interpreted that indeed they were. Bakit kayo masasaktan kung hindi kayo guilty? Ito ang tanong dyan. Bakit kayo mag-iimbestiga, magpapatawag ng vlogger kung hindi rin kayo guilty sa mga sinasabi ng mga vlogger na pinapatawag nyo dyan sa House of Representatives at kung hindi sila dumalo, nag-aalburoto kayo? Oy, kung hindi ka naman pala totoong drug lord, bakit nasasaktan ka, ha? Bakit nasasaktan ka doon sa mga vlogger na di umano naglabas ng mga di umanong ganyang klaseng impormasyon sa social media, di ba? Ano ba sinasabi nitong mga vlogger na to? Ano ba sinasabi ng mga naglabas ang article sa social media na di umano? Ito no, ano lang naman to siguro. Pero tayo, hindi ho tayo naniniwala dyan. Tayo dito sa PH Update na itong si Robert Ace Barbers, isang drug lord. Hindi ho tayo naniniwala dyan. Hindi ho tayo naniniwala. Kaya ang pinagtataka ho natin dito, bakit sobrang nag-iinit siya dyan sa issue na yan. Tayo tatanungin, kung drug lord dyan si Ace Barbers. Di tayo naniniwala dyan. Chismis lang ho yan. Tayo na nagsasabi dito sa PH Update. Ngayon, kung ang majority sa ating mga kababayan hindi naniniwala, para saan yung panggigipit na ginagawa nyo sa social media, sa House of Representatives, sa mga vlogger na nagsasalita laban sa inyo. Pero tayo, chismis lang yan. Di totoo yan. Si Barbers, drug lord, hindi totoo yan. Di tayo naniniwala dyan. Dagdag pa ho nitong si Robert Ace Barbers, I always abide by the constitutional provision on free speech and expression, but this cannot and should not be used as a license to besmirch people's reputation and throw expletives at their subject, contact false or fake narratives and propaganda lines, and firmly believe that they are not doing it for free. Now, simple lang naman. Anong sinabi nitong si Ma'am Crisette Laurete Chu? Pumunta sa korte tayo magkita. Kung yung mga isinampang cyber libel sa'yo, hindi totoo, at kung talagang itong mga inakusahan mo na to, na tumatanggap ng pera sa mga narko, sa Pogo, o kung saan pa man, patunayan mo yan sa korte.
Ngayon, hinahamon ho kayo ng mga vlogger na kung saan doon sa laban na kumbaga pantay-pantay tayo. Hindi yung tipong Your Honor, tapos merong papukpuk dyan sa House of Representatives na pagka napag-initan niya ang ano pangalan nito, yung Ma'am Crescente, auto-contempt, ika nga. Diyan sa korte, wala akong ganun. Ika nga, di kayo pwedeng magsisigaw doon. Mag-aangas-angasan doon, ika nga, di ba? Kaya, ano lang, sagutin nyo na lang ho sa korte yung mga isinampang cyber libel sa inyo, Mr. Congressman Robert H. Barbers. Pero kung tayo tatanungin, kung naniniwala tayo na drug lord yang si Robert H. Barbers, chismis. Walang katotohanan yan. Tayo na ho nagsasabi, di totoo yan. Drug lord. Ay maniwala dyan. Eto, dito tayo. Dito tayo, dito. Oy, Barbers, tignan mo naman dito sa PH. Pinagtatanggol pa kita, ha? Ano sasabihin mo? Walang iya ka. Ito na, dito tayo kay Bangag. Na-inspection na natin. Nandito si Secretary Manny Bunuan. Parang Nag-inspection tong Bangag. Anak ng toko. Para saan yung inspection? Ang dapat mong gawin, magbigay ka ng direktiba na dapat as soon as possible maging operational yung tulay na yan. Baka pagka nag-uulan na naman, nagbababaha na naman, kailangan yung tulay na yan. Nakita ko natin na parang para pagka bumabaha, dire-diretso ang daloy ng trapiko. Ngayon, dahil sa photo ops mo na yan, maaantala ang rehabilitasyon o maaantala ang renovasyon diyan sa na yan, diyan sa tulay na yan, di ba? explain kung ano yung nangyari dito. Ang ending nito, ang pulot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, Design is... Ang nakikita lang naming weak dito, ang pamumuno mo, Brad. Pero yung mga yan refleksyon ng isang bangag na pamumuno. Pati tulay, nagre-resign dahil sa kapalpakan ng presidente. Pati tulay, di kinakaya yung mga kabalbalan nitong si Marcos Jr. Nagbabaksakan eh. this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Ganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge, Baka tama lang yan ng pulburon, Brad. Ibigay mo na sa mga engineer, yung usapin na yan. Wag na ho kayong umi-extra pa kayo eh. Yung tipong lahat na lang alam. Ganyan ho yung mga bangag. Naku, kahit madaling araw, mantakin nyo gawang electric fan, gumagana ng electric fan, sinusubukan nilang ayusin. Walang problemang electric fan. Di ba? Ganyan ho sila. suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor ng support, tignan niyo doon lang sa baba. Dapat sa taas yan hanggang sa taas para hanggang sa taas para yung buong ito ang nagsusupport sa kanya. Yan ha. Galing eh. Ano lang ibang klase. Ano na naman bang flavor ng pulburo ng tinira mo? Bakit ano na naman bang trip yan? Yung bakal na nakikita ninyo at saka yung semento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. And so, ano gagawin natin? Alam ko na. Kailangan munang magsalita at ipakita na talagang nasira may problema dito. So, sino dapat sisihin natin? Yan ho natin yan ho yung mga leader na imbis na gawan ng solusyon, ang uunahin ho nila kung sino ang masisisi nila. Yung si Marcos Jr., di dapat maging presidente yan eh. Wala ho siyang kakayahan. Weak leader ho talaga. Tama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, nabudol na kung nabudol. Nandun na nandiyan na tayo eh.
31 million na Pilipino binudol nitong walang hiyang presidente na to. Kaya kung siya nabudol, nakikita niyo mga kakulangan ng administrasyon na to. Pagka hindi pa kayo nagsasalita, nabudol na kayo, meron ho tayong problema Dito, hindi natin kailangan malaking nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget, umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang may nakita na gumagalaw na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is okay naman. Yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So, this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan ang nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una Ito yung bumigay. Wala nang plate Ito. Baka na. And then, sumunod na lang. Ito yung una. Ito yung una. Tama. Kaya nakaganyan yan. Hindi dito. Dahil tama. Dito bumigay, ganyan, hinila lahat ito. So, we have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, Shoutout dun sa kulang-kulang na BICAM report na kung saan ang laki ng pondong pinag-uusapan kung saan daan-daang milyon, doon ho bilyon-bilyon. Shoutout doon sa walang humpay na pamimigay ng ayuda ng administrasyon na to. Kung yan daang milyon yung diyan nga nakatipid tayo yun nga lang bumaksak. Yun ang problema. Ang tanong, sinong may kasalanan? Sino ang nag-suggest na ititipirin niyang proyekto na yan? Ngayon, nangyari na yan, ang dapat para sa convenient ng mga motorista, as soon as possible, dapat maging operational. Ngayon, balik po tayo doon sa issue ng kulang-kulang na BICAM report. Yung pagwaldas na sambay ng Pilipino na 1 bilyon kada araw para dyan sa flood control. Parang ganyan din ho yan, mga kababayan. Parang ganyan din ho yan. Yung flood control, 1 billion kada araw. Yun nga, walang pakialam si Marcos Jr. 1 billion no ginagasta natin kada araw dyan sa flood control. Pero pagka umulan ng konti, ayun, automatic baka buong Pilipinas, siga nga, di ba? Hindi, mga mabababang area sa Luzon, lalo na yun, nababaha ho yan. Pero wala ho siyang pakialam sa ganun. Kailangan niya magpunta dyan sa, magbibida-bida, mag-umastang parang inhinyero, hindi nga nakapagtapos ng college, di ba? Ganyan ang problema sa mga narcissist yang si Marcos Jr. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Sir, Kaya, be held liable. Yan. Yun ang number one. Kasi yan yung dahilan. Kaya ka nagpunta dyan Para i-pinpoint kung sinong liable, yung bang may-ari ng dyan natin makakalalaman. I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me. Yung kakabukas lang na tulay, diyan sa Visayas ba 'yon? Yung pinasinayaan nitong si Bangag. Tapos 2 linggo pa lang nagbabakbakan na yung mga asfalto. Bakit doon di ka nagpunta? Bakit diyan mabilis pa sa alas 4 nandiyan ka? Di ka naman namin kailangan diyan We will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, sino liable dyan? Province. Hindi national to national to. Yeah, we Sabayan hindi kami dyan liable. have to be more careful about monitoring yung mga partly. load. Kasi, ganun ang problema. Kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons, medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari.
Ayun na nga mga kababayan, naglabas lang ho ng saloobin itong si Supot diyan sa ano na yan, diyan sa bridge na yan. Pero ano ho bang nangyari? Okay, nakabisita diyan si Marcos Jr. Tapos, para saan? 'Di ba? Ay si Tatay Digong wala ho siyang mga ganyang kaartihan, no? DOTR o DS ano nga kasi sa sa construction, DPWH. Birahin niyo na yan. Tao pupunta diyan, daming problema. Ang daming krimen, daming bangag, ang daming 'di ba? Ang daming problema ng Pilipinas. Yan tulay na yan. Ilan ba dumadaan diyan araw-araw? Ang problema na dami nagugutom, dami naghihirap, walang trabaho. 'Yon ang problema. Pero yan tulay na yan ako. Marami lang maaabala, meron naman daan sa baba, nakita natin. Marami lang maaabala, marami lang kumbaga pagka lumubog, hindi gumana yung mga flood control, yung daan, yung existing daan, bago itay yung daan na yan, lulubog yun sa baha, lulubog yun sa tubig. Ngayon wala akong dadaanan, doon magiging perwisyo. Kaya dapat bago pa dumating ang baha, Marcos Jr., ayusin nyo na ho yan. Dahil sigurado, pagka hindi nakadaan dyan yung ating mga kababayan, wala nang iba sisisihin kundi ikaw. Diba? Nandiyan na nakikita na natin Pero imbis na dapat decent mano ginawa nyo, nagpa-photo ops pa kayo. Mga walang yata talaga itong mga bangag na to. Ito, dito tayo kay Binibining Maharlika. Hahataw ho itong si Palangga dito. Of course, ang pag-uusapan natin, patungkol pa rin sa mga fake news na ipinibintang sa atin. Okay, so yung patungkol sa pag-file ng case ng aking mga palangga, mga kasama ko, kasama yan sa 37 noisy o 37 na inaakusahan kami na pogo at narco vloggers. Bibigyan ko lang kayo ng konting background kasi meron kaming group chat. And I would like to thank you, Commissioner Rowena Guanzon, na ikaw naman ngayon binoboljak ng mga kapinklawan mo dahil. Naku, alam mo, kababayan ko yan. Si Rowena Guanzon. Kaya lang, nung panahon ng bardagulan namin, nung bangag, nung ako ay bulag na bulag pa, dito sa mga bangag na Addictos Benedictos, ay gigil na gigil talaga ako dyan kay Commissioner Rowena Guanzon. Diba? Alam niya yan. Kasi siya yung commissioner dati sa COMELEC at gigil na gigil ako dahil nga doon sa disqualification case ni Bangag. Siyempre, akala natin, ibabangon niya yung Pilipinas bilang isang supporter na akala natin itutuloy ang magagandang ginawa ng father niya at hindi yung mga masasama at yung build ni Pangulong Duterte. Talaga naman ngayon, nagboldyakan tayo naman with Rowena Guanzon. Pero bakit ko ba binoldyak si dating Commissioner Rowena Guanzon? Kasi nga, lagi siyang humingi-ingiwi na ganon. At sinasabi niya na addicto si Bangag Jr. Siyempre, bilang isang supporter, masasaktan ka. Kita mo, siya na lang ang halos visible na nag-iisang anti-Marcos talaga. Yan ang sinasabi ko na may paninindigan yung tao. Principled Ilongga yan Alam mo, sa totoo lang, gigil na gigil talaga ako sa kanya dati. Diba? It's the same thing nung shout out kay Doc Lenny dito, no? Parang ang ganda nitong si Palangga dito sa video na to. Ibang klase yung antipara niya. Ayos. Gigil na gigil din siya dati kay Attorney Vic Rodriguez. Ayan. Gigil na gigil din. Doc Lenny, alam ko nanonood ka. Gigil na gigil sa kay Attorney Vic Rodriguez dahil nga sinuportahan si Bangag. At nung pumunta si Attorney Vic Rodriguez dito, sinabi niya mismo yan dun sa aming forum, no? Nagigil ako sa'yo dati, galit na galit ako, ganyan. And nung si Attorney Vic ay nag-expose na rin sa lahat ng kademonyuhan ng gobyerno ni Bangag, minahal niya na si Attorney Vic. It's the same feeling yung kay Madam Rowena Guanzon dahil isa siya sa mga nag-facilitate o tumulong sa amin. Actually, isinasama ko na yung sarili ko kasi supposedly kasama ako dito sa pag-file ng libel case, laban kay Barbers. Kaya lang, nag-uusap kami nila, Cathy, lahat sila, kausap ko yung mga yan sa group chat, nang sabi ko kayo na lang muna mag-file ng case kasi, syempre pag nag-file ako ng case, kailangan ko pumunta ng Pilipinas. Diba? Alam niyo naman, pagtungtong ko pa lang sa airport, tatamnan na ako ng pulburon ni Lisa Tan. Yung antipara ni Madam, paglapag pa lang baka pagkapasok pa lang sa airspace ng Pilipinas, wala na
Doon pa lang yung mga yung mga martial 'di ba? Ganyan katindi si Binibining Maharlika, 'di ba? Napapasok pa lang sa airspace ng teritoryo ng Pilipinas. Doon pa lang pupusasanawi si Binibining Maharlika. Ganyan katindi ang galit ng administrasyon dito kay Binibining Maharlika. Ganun no. Kaya hindi pa diyan ka muna, madam. At sasabihin, ibabaliktad na ako ang nagpupulburon. So Nako. bakit ka papasok sa laban na alam mong hawak ng mga demonyo pati airport? 'Di ba? Kaya sabi ko sa kanila, you just go ahead. I'm here na nagsuporta sa inyo, ganyan-ganyan, unahin nyo na. So, unahin nyo na yung mga jutang ginimes yan. Dahil, 'di ba, pinapatawag kami para mag-investigate, para imbestigahan daw ang mga narco and pogo vloggers. So, pinagbibintangan kami ang mga anti-bangag critics or vloggers na kami ay binabayaran ng pogo operators at yung mga narco o polboronic. Pero ang totoo, itong bangag na administrasyon na ito talaga ang nakikinabang sa pogo at saka sa pulburon. At yung sinasabi ni Barbers na yung jutang ayaw niya kasing minumura siya eh. Ikaw baka ng ina mo, di ba? Kung ayaw mo palang mamurang, baka ng inang trillion times ka, hindi ka nila sana nagpolitikong hunghang kang animal ka. Lulusot at lulusot talaga, no, madam? Lulusot at lulusot Diba? talaga. Ang pinag-uusapan dito, public interest. We talk about your corruption, lahat kayo, mga jutang ginimis kayo. Dahil pasweldo kayo ng bayan. Tapos kami, ang pagbibintangan mo, na nga kami ay narco, kayo dyan sa TRICOM o WADCOM. Actually, mga kababayan, di ba si Cathy naging emotional, si Cathy Binag, si MJ naging emotional kahapon dahil, yun na, kinakwenta ni MJ na may mga elderly na, yung kanyang like mother na dapat, yung time na yun, sa totoo lang, tama dun si MJ, na yung ginagawa ng WADCOM na ito or TRICOM na ito ay panggigipit. Kasi ang sinasabi ng mga hinayupak na to, inimbitahan ang mga vloggers para daw sila mag-imbestiga, para makatulong. Kinuha kaming mga resource person in aid of legislation. Pero ang totoo, hindi naman kami inimbita para makatulong ang aming mga insights, ang aming mga expertise para i-improve ang batas ng patungkol dito sa pag-suppress nila ng freedom of speech. Sabi nga ng batas, hindi ka pwedeng gumawa ng batas na supilin ang ating malayang pagsasalita, pagpapahayag ng opinyon at kung ano pa. Kaya nga pa ulit-ulit nating sinasabi, mga kababayan, kung gusto pala nila na magkaroon ng mga vloggers. Kasi if you talk about vloggers, huwag ka lang tututok dun sa anti-bangag vloggers. Marami mga entertainment vloggers na nagpapakita ng mga latbi nila, mga kabigaan, kadyutahan. Nako. Marami dito pagkatapos nilang pinanood tong video na to, bubuksan na yung app na kulay itim ang icon, tapos pampatulog nila habang scroll sila. 'Di ba? Yung nagpapakita ng latbi, sabi nito. Yun, hindi na niya gagawin kasi bistado ka na, Brad. 'Di ba? 'Di ba? Pagkatapos itong video na to, ang pinaplano mo bago ka matulog, pupunta ka doon sa app na kulay itim ang icon, tapos doon ka i-scroll, gano'n, 'di ba? Oh, yun kasi yun ang laman ng history ng app mo na yan. Kaya yan lahat makikita mo. Sa atin nyo kasi walang lumalabas na gano'n. Yung mga pakending-kending, wala akong gano'n. Puro lang talaga, puro Duterte lang yung mga content na lumalabas doon sa natin na yun. Na nakakasira ng ng mga kabataan. Marami mga kabataan ngayon na nag-aspire na maging mga vloggers na ginagawa na lang yung mga kaletsyan. Yung iba kumakain ng tae. Hindi, Yeah. di ba may mga ganon? My goodness. Yung iba kumakain ng, yung mga ganon. Yung iba, pinapakita yung bilat na parang magbuka-buka ng mga kipay nila para magka-views lang, katulad ni Lisa. Ano mangyari dito kay Binibining Maharlika? Nagpatuslok-tuslok din ba siya? Para bumata ng 5 taon tong video niya na to. Baka filter siguro.
Naninibago ako eh. Alas. Di ba, nangingidnap Kung yung filter naman kasi to, nakasalamin siya ba? Paano gumagana, no? jutang Genimes na yan. Sabi nga ni Pinoy Ako PH, the most sued government ever, Bangag Administration. So ngayon, mga kababayan, kaya naman, yung pag-file ng libel case, o cyber libel case, dito kay, pangalan nito, kay Barbers, ay deserve niya. Okay? Pero ngayon, tignan natin. Okay? May sinasabi siya na parang ito na. duwag daw Ito na. itong mga tayo, Ito 37 vloggers. You know? And ginagamit lang daw natin. Mamaya basahin ko yung statement niya, no? Ginagamit lang daw yung batas para magtago kami or iti-take advantage daw yung batas para magtago kami at hindi kami pupunta dyan sa kanilang TRICOM hearing na yan. Kung hindi ka naman kabubububuhan ka jutang Genimes, hindi ba isang matapang na hakbang ang ginagawa? Isama ko na yung sarili ko, well, yung mga palangga ko dyan, although I'm not included sa nag-file ng case, hindi ba isang matapang na hakbang ang ginawa ng mga anti-bangag vloggers? Nakasuhan kang hinayupak ka sa pag-aakusa mo sa amin na kami ay narco and pogo vloggers. Dahil napakalat yung fake news eh. 'Di ba? Na kami ay trolls. Pero ang baka ng Genimes kayo, si Lisa Tanas at si Marcos Bangag ang mayroong trolls. Kahit tignan nyo ang kanilang account ngayon, ang dami ko ng mga in-expose dyan, mga screenshots, na mismo yung nung Presidential Communications Office na yan ang nagpapakalat ng fake news. Yang si Bukangkang na tinanggal nilang undersecretary. Di ba? Meron tayong screenshot na pinersent na allegedly siya ay kumukubra ng 3 to 5 million not dollars, pesos, mga kababayan, na budget para sa kanilang mga bangag vloggers or pro-bangag vloggers. Okay? Siguro binibigyan na ng barya pero malaki pa rin itong mga pro-bangag vloggers, tapos according to our source ay bumubulsa ng 3 to 5 million pesos. Ngayon, ito si Lisa Tanas, di ba, sinabi ko sa inyo, meron din tayong source dyan na may binabayaran siyang firm na 5 million a month. Ang firm na binabayaran ni Lisa Tanas para mag-trolling, magsabi na siya ay mudlo, na hindi siya mudlo, hindi siya butod. So bakit tayo lang ang iniimbestigahan na anti-bangag vloggers? So makikita mo talaga na ang target nila is tayo, right? Trollbuster. Okay, basahin natin to. Okay. So dahil nga doon sa pag-file ng case kagabi, kahapon dyan sa Pilipinas, nila Cathy, I hope makausap natin si mga palangga natin no soon. Excuse me. Ngayon, ang sabi dito ni vloggers, bakit kayo masasaktan kung hindi kayo guilty? Alright? Sabi dito, dahil nga sa pagsampa ng libel case sa Quezon City Prosecutor's Office ng ating mga palaban at matatapang na mga anti-bangag vloggers laban nga dito kay Barbers, siya ay talagang sinasabi niya na bakit kayo masasaktan kung hindi kayo guilty? Mamaya isa-isahin natin yon. Ako po, yan na. Kung natatandaan ninyo, nung December, nagsumulat itong si Barbers sa NBI na imbestigahan, ang sabi niya, na imbestigahan ang narco-vloggers na posibleng connected sa mga pogo. Actually, hindi niya lang sinasabing allegedly eh. Marami siyang mga interviews outside sa kanyang parliamentary immunity sa loob ng Congressista, House of Congressman, mga kababayan, na talagang mayroong malisyosong pag-aatake sa amin na kami ay pogo or narco-vloggers. Imagine mo, 'di ba? Dahil kasi 'di ba, may lumabas kasi na article, I forgot kung saan galing 'yon, na si Barbers ay inakusahan nung particular I think taga Bukidnon din 'yun yung sumulat na 'yon. Na inakusahan siya at ang kanyang mga pamilya na mga pulboronic Nako. diyan sa kanilang lugar. Kaya galit na galit siya ngayon
'Di ba? Kaya nga dapat ikaw ang imbestigahan ng NBI na hunghang ka. 'Di ba? Ikaw dyan ang head Barber, sunghan ka pala eh. ng Oh. House Committee on Dangerous Drugs. Pero ayaw mong ipatawag si Cathy Binag patungkol sa accusation niya na si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus at si Yun Lisa lang. Tanas, kidnapper, tsakera, smuggler, ay inabutan siya ng droga o polvoron. Di ba, ikaw yung head. Pero gusto niyong punterian dahil magkakasabwat kayong hinayupak kayo na talagang patahimikin kami. You know why? Mga palangga, alam naman natin, alam nyo naman yan, na kaya kami pinapatawag dyan sa committee na mga huwad committee na yan o TRICOM na yan, kasi nga iko-contempt kami. Diba? As kayo dyan, ako gugurgurin talaga ako dahil, prior to Totoo that yan. hearing na yan, si Lisa Tanas at si Robles kasama yan sa kaso ko na merong nagbigay sa atin na na informante nagugurgurin, na pinagugurgur nila ako. So kaya itong nangyayari sa ating mga palangga, actually slight lang, wala pa to sa nangyayari sa akin. Sa ginagawa nilang, akala nila kasi mapapay madidrain nila ako physically, mentally, financially. Yun kasi yung target nila. Alam nyo naman, last year, sunod-sunod yung kinaso nila sa akin. 4 cases, lahat yung defamatory. Hinabol nila ako dito, di ba? Civil case yun, mga palangga. Kaya nakapag-file sila dito at ginagastos nila ang kaban ng bayan. At ang isa nga, dismissed with prejudice. At yung isa, yung una, napag-alaman ko, tumawag pa talaga sa kanyang mga amiga, mga kaibigan na, sabi niya, papailan ko ng kaso si Maharlika kasi poponduhan at si Liza Marcos, sila ang magbabayad sa kanyang lawyer's fee. Kaya ngayon, umiikot ang tumbong ng mga buwakan ng inang to, di ba? Na pinaimbestigahan din, ipinapropose nila yan. Isa sa mga cases ko dito, mga kababayan, pinapropose nila, gusto nilang malaman yung finances ko. And I will fight. Okay? Kung sino ang gumagastos daw sa case ko. Yan ang challenge ko sa mga bangag na ito. Okay? Kasi, iniisip nila, okay, ang nasa utak nila, ako ay pinupondohan ng narco o ng polvoronic kung sino pa man. Ganon din yung pagbibintang nila dito sa ating mga vloggers dyan, anti-bangag vloggers. Wala silang makikita hanggang sa huling laban na ito, wala silang makikita na ni piso ay nagbigay ang narco o pogo sa akin o dito sa itong mga palangga ko. Dahil ang nakikinabang sa narco at pogo ay si Marcos Jr., si Lisa Tanas, election season pa lang. Yung isa yan sa mga expose ko at eto nga eto sinasabi ko. Mga kababayan, ang pagpapatawag sa atin sa Congress sa aming mga NARC 37 ay talagang para i-contempt kami, para ikulong kami, magkamali man kami ng actually kahit hindi ka magkamali ng iyong pagsagot ay ikukulong ka talaga nila gamit yang panangga nilang contempt. Kaya matatapang yung mga buwaka ng inang yan. Hamunin, yung mga hayop na yan, yung mga kongresista na yan, katulad ni Abante, ni Fernandez, pag wala kayong, pag wala na kayong immunity, mga hinayupa kayo, di ba? Mga talawan kayo, mga duwag. Tapos ngayon, dahil ginawa ng mga vloggers, anti-bangag vloggers, ang tamang avenue to file a case against you, Barbers, at meron pa, hindi lang si Barbers ang papailan ng case na yan. Tapos ang sinasabi pa niya, karamihan daw sa nagsampa ng kaso ay mga vlogger nga na inimbitahan, yun nga, doon sa pagdinig sa TRICOM, pero hindi dumating o hindi dumalo. Kaya sabi niya, ni Barbers, ginagamit namin, ng mga vloggers, ang korte bilang panangga sa pagpapakalat ng maling impormasyon at paninirang puri. Paano namin ginagamit ang korte at panangga? Yan ang fair square na laban.
kung ikaw najulul ka, na alam mo, sigurado ka na may ebidensya kang jutang ginemis ka na kami ay narco, yung sumampas sa'yo na kaso kami ay narco at Pogo-funded vloggers, ipakita mo sa korte. Magkita sa korte. Tama, tama. Eh ako hinahamon ko yung amo mo ha. Si Bangag at si Lisa Tanas. Di ba ano ang sinasabi ko? Si Marcos Jr. ay addictus benedictus. Yan kung hindi totoo ay paninirang puri. Pero bakit takot yung hinayupak na yan na mag-file ng case against me? Which is sinabi nila noong July na makikipag-ugnayan sila sa Amerika. Dahil, deep fake or fake news or fabricated or, manipulated yung video. Bakit hindi sila mag-file ng case? Presidente yan. Yan si Lisa, kung si Cathy Binag na, hindi nila mapailan-pailan ng case. Diba? About sa paggagamit nila ng pulburon at sa involved nila dito sa pagsingot and everything, kasi alam nila na may matibay na ebidensya. Kasi once na nag-file ng case against kay Cathy, against sa akin, diba yung video na yan na ipinakita ko sa inyo mga kababayan, although na forensic examine na yan, i-examine uli yan ng korte at doon magkakaalaman kung si Maharlika ay nagsasabi ng katotohanan na yung video na yon ay authentic. Kasi magkakaroon both parties, magkakaroon yan ng pagsusuri at merong independent, na magsusuri sa video na yan. Takot na takot. Kasi yan paninirang puri yan. Kung hindi yan totoo. Yung sinasabi ko na si Lisa Tanas, si Lisa Marcos, si Teddy Boy Locsin ang kanyang asawa, ang DFA, ay naggumawa ng fabricated crime at nagsabwatan para tuluyang makidnap nila ang dalawang bata mula sa Turkey. At nandyan na ngayon sa Pilipinas at hindi nakakausap ang kanilang ina dahil pinakidnap. Diba? Nakipagsabwatan si Lisa Tanas sa tatay ng mga bata dahil according to distressed mother ay magkasabwat sila sa mga illegal na business. Etong sinasabi ko, defamatory ito kung hindi ito totoo. Kaso takot yung mga buwaka ng inang, even yung si Francis Lloyd Chua, takot siya kasi may mga ebidensya na sa loob ng iPad na magkasabwat sila ni Lisa. The reason why nabigyan ng protection si distressed mother sa Belgium. Kaya nga, abangan niyo po, yung busy pa kasi siya eh. So, hindi pa namin ma-release yung video. So, ibig sabihin mga palangga, because we talk about what dito? Fake news, trolls. Okay? Galit na galit itong mga hinayupak na ito, katulad ni Barbers sa amin, kasi sinasabi namin ang katotohanan. Kahit murahin namin ikaw, buha ka ng genemis ka, Barbers, 10 ng pamilya mo, na nakikinabang sa pera ng bayan, sa pinapasweldo sa'yo, o kung may mga illegal kang mga transaksyon, buha ka ng ina mo dahil yan ayaw mo marinig, di ba? Karapatan ko yan. Karapatan ko bilang isang tao, yan ang nararamdaman kong puot at galit sa ginagawa mo. Is that libelous? No. Ang mura na buha ka ng ina ay hindi libelous. Dapat kinasuhan na. O, kung si Obama nga walang nagawa. O, nung binulyawan sa ni Pangulong Duterte, ikaw sino kayo? Putang ina ninyo lahat. Ayaw niyong mamura, huwag kayong magtrabaho sa gobyerno or magtrabaho kayo ng tama, gawin niyo ang serbisyo publiko, hindi yung minura kayo, papatawag niyo dyan sa TRICOM niyo, tapos ikukulong niyo mga hinayupa kayo. Kung matapang kayo, lumabas kayo dyan, magsuot tayo ng boxing gloves, kahit babae ako, pitikin ko yung mga itlog nyong mga supot. Yun lang. Yan. Barbers, hinahamon ka na ni Binibining Maharlika. Yung mga jetlog mong supot, pipitikin daw ho niya. Nako, ito talaga si Binibining Maharlika. Matindi ho ang katapangan ito eh. Makikipagbubugan dito kay Robert H. Barber. Saludo. Alright, tapos ano sinasabi ni Barbers dito? Okay? Ginagamit ng mga vloggers ang korte para panangga sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Julul ka? Di ba? Papayag ba ang korte na mga yan magpapagamit? Yung iba dyan, ginagamit, binabayaran ni Lisa Tanas. At baka ikaw, may kakilala ka mga judge na pwede mong bayaran and everything. Okay? Tapos sinasabi pa niya panangga, sabi niya, hindi daw siya nagbanggit ng pangalan sa kanyang mga talumpati at mga panayam.
Kaya sabi daw niya, kung nag-react ay maaaring indikasyon ito ng kanilang pagkasangkot. Yun ang sabi niya. Ang sabi pa ni Barbers, okay lang sa akin na punahin ang mga palpak o mali sa aming trabaho. Pero pagmumurahin o babastusin nyo na kami ng walang malinaw na dahilan at deliberate na di kukunin ang aming panig sa issue ng inyong pagbablog, isang ibang usapan na yan. Okay, sagutin natin yan. Okay lang sa'yo na punahin ang mga palpak. Tapos, tangina ninyo, ang pinupuna nga namin yung panggigipit ninyo, yung pagkulong nyo kay Colonel Grijaldo, ang pag-contempt nyo dahil sa pagsabi ng Colonel Grijaldo na pulis na nagsisilbi sa bayan. Teka lang. Sa mga sa mga gustong mag-donate dito kay Colonel Grijaldo, i-post niyo na lang ho itong video. Ayan ho mga kababayan, ito ho ang GCash Ayan ho ang GCash nitong siguro may bahay ito nitong si Colonel Grijaldo Cyril L. Grijaldo. Ayan ho ang GCash tinanong ko ito kay Ma'am Joey, no, para yung mga, kasi nakakulong, mapahanggang sa ngayon, nakakulong pa ho siya, tapos walang sweldo, kawawa naman ho yung mama, nagsabi lang naman ho siya ng katotohanan sa Senado, at yan ho ang kanyang sinapit, no. Tulungan ho natin itong si Colonel Grijaldo. Yan ho, naka-screenshot pa ho talaga yung pagmumukha nitong si Binibining Maharlika. Hindi ho sa atin pupunta yan, automatic ho dito kay Cyril L. Grijaldo ho, dyan sa GCash account na yan, dyan ho po didiretso yung mga ipapadala nyo dyan sa GCash na yan. Okay ho ba yun? Para kahit pa paano makakatulong ho tayo, matulungan ho natin itong si Colonel Grijaldo. Hindi ho papunta sa akin, rekta ho ito dito kay Cyril. Kamag-anak ho siguro yan o asawa nitong si Colonel Grijaldo. Sinendin lang ho sa akin itong si Ma'am Joey, yung GCash na yan, na kung saan nandyan pa ho yung mukha nitong si Binibining Maharlika. Okay? Na-screenshot nyo na ho ba? Okay. Sa mga gustong sumuporta lang kay Colonel Grijaldo. Teka lang. Ayun. Tuloy. Nausap, o kinumbinsi, o kinumpluwensyahan siya ni Fernandez at itong ni Abante para magsinungaling sa inyong paghiring dyan na idawit ang mga Duterte. So galit kayo, mga jutang ginina ninyo, galit kayo? Pambabastos ba yan? Pambabastos ba ang pagmumura? Ang tawag dyan, outburst, emotion, dahil sa inyong kademonyuhan. Dapat nga hindi lang mura. Kung may bitay nga, dapat jetayin kayong lahat sa kahayupan ninyo. Nasasaktan ka sa mura? Lumayas ka diyang hinayupak ka, barbers, diyan sa kinauupuan mo at kumakamal ka at ninanam-nam-nam mo ang pera ng bayan simula pagpasok nyo pa lang sa Congress. Ang paglamon nyo ay pera namin. Kasama ako dyan, kahit sa Amerika ako, pera ng taong bayan. Anong sabi mo pa? Sabi pa niya, dapat kunin daw ang panig nila sa issue ng inyong pagbablog. Okay, I challenge you. Kunin yung panig. Katulad ng pag-challenge ko kagabi, o magpa-interview ka sa akin. Hindi kita mumurahin. Buha ka ng inanga ngayon, buburahin kita. Sige, yun sige, na. magpa-interview ka. Andyan, Maharlika Network at Proton Mail. Gusto ko malaman ang iyong panig patungkol dito sa pag-file ng case ng mga anti-bangag vloggers. Yan. Ayun na nga mga kababayan, hinamon na ho ni Binibining Maharlika itong si Robert H. Barbers. Akyat ka sa live ko, ika nga. So ladies, maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat, Binibining Maharlika.